mga kasama, noong 1986, kasama po ang Karet, ang mga kawani ng pamahalaan upang itatag ang anti-diktador na pamahalaan. Nagkaroon ng saligang batas at nakasaad sa saligang batas na yun ang karapatan ng lahat ng manggagawa na pribado o publikong sektor man. Ibig sabihin, mga pulis, kasama kayo, pwede kayo magunyon na karapatan ng bawat manggagawa ang nakabubuhay na sahod, ang kasiguruhan sa trabaho at karapatan sa sama-samang pagkilos tulad nito. Nasa saligang batas po yan, mga kapulisan. Naalala po namin kung ganito ang mangyayari sa mga kilos protesta, nabubuwagin at tadasin. Ano pa ang mangyayari sa mga pinataguyod at pinaglalaban nating mga kawali sa pamahalaan, katulad ng mga magagawa sa pribadong sektor. Ang mga pulis, kayo, nagsitaasan na sweldo nyo. Pero alam nyo ba, kami kasama kayo sa gobyerno na 12,000 lang kada buwan na tinatanggap. Mas mababa ba yun sa minimum wage ng pribadong sektor? Ang lalaki na sweldo nyo, may hazard pay kayo. Pero yung mga kasama nyo sa civilian bureaucracy, may hazard pay ba? Lalo na ditong pandemya. Ang lalakas nung sa loob nyo, hiras kami, pagmumurahin pa kami, at iregtag kami. Pero mga pinaglaban namin ay para sa mamamayan at dagay din naman kayo. 2.4 ang bilang ng mga kawani sa pamahalaan. Pero 800,000 dito ay mga kontraktual. Sa DSWD, kung saan ako nang galing, sa 25,000 sa kawani dito sa buong bansa, 3,000 lang ang regular. Hanggang ngayon, ang mga kasama nyo sa DOTC o sa mga government-owned corporations tulad ng National Food Authority, hanggang ngayon, 10 taon na, wala pang dagdag na sahod. Pinaglalaban namin ang karapatan na nakasaad sa saligang batas, na karapatan sa sama-samang pagkilos ng magbayapa, pati ang magwelga, hindi namin natatamasa. Ngayon, ganito pa ang mangyayari. Kaya makakahanda kayo, mga kababayan, kami sa banay ng Karet ay puspusan, mainit na nakikisa sa kilit protestan to upang i-reject ang Marcos Duterte regime. Mabuhay tayo!